Akala ko ang bawat padala ko ay sapat na para sa marangyang buhay ni na tatay at nanay. Pero sa pag-uwi ko ang tumambad sa akin ay isang dampakaning lamig at tuyong isda. Itapon mo ang pera mo, Adrian, sigaw ng aming kapitbahay. Habang ang mga magulang ko yakap-yakap ang isang kalawanging lata na puno ng perang hindi nila kailanman ginalaw dahil sa takot na ako ay mabigo. Sino ang tunay na nagkanulo at hanggang kailan mananaig ang kasamaan ni Ramon sa lupang kinalakihan ko? Matatagpuan pa ba ang kapatawaran sa pusong nalunod sa pagsisisi? Ano ba naman yan? Aling Lourdes, mahiya naman kayo. Namamalimos na nga lang kayo ng talbos ng kamote rito sa bakod ko, ninanakaw nyo pa pati yung maliliit. Akala ko ba tycoon ang anak nyo sa Manila? Ang balita ko milyonaryo na yon, ah. Pero bakit hinahayaan kayong magmukhang pulubi at magnanakaw ng gulay dito sa nayon? Ang mga salitang iyon ni Corazon Alcantara ay parang mga latay ng latigo na humahagupit sa pandinig ni Adrian. Nakaupo siya sa loob ng kanyang bagong Mercedes-Benz, suot ang mamahaling suit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Sa loob ng sasakyan, amoy na amoy ang bango ng mamahaling leather at air freshener, isang mundong malayo sa alikabok at init ng kalsada ng Batangas. Ngunit nang marinig ang boses na yon mula sa labas, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana ng sasakyan. Doon sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakita ni Adrian ang kanyang ina, si Nanay Lourdes. Ang babaeng nagluwal sa kanya ay nakasuot ng isang kupas at butas-butas na duster. Ang buhok ay magulo at tila hindi na nasuklay at ang kanyang mga paa ay nakayapak lamang sa tuyong lupa. Hawak-hawak nito ang isang maliit na plastik na puno ng talbos ng kamote habang nakayuko at pilit na humihingi ng paumanhin sa nakapamaywang na si Corazon. Pasensya ka na, Corazon. Gusto ko lang kasing ipagluto ng paborito niyang sinigang ang anak ko. Uuwi daw kasi si Adrian ngayong araw. Akala ko kasi ay pwede pang pitasin itong nasa labas ng bakod niyo. Ang nanginginig na boses ng matanda ay sapat na upang durugin ang puso ng sinumang makakarinig. Bumigat ang dibdib ni Adrian. Ang hanging nilalanghap niya sa loob ng air-conditioned na sasakyan ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Doon niya napagtanto ang mabalasik na katotohanan. Habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan sa Makati, habang nag-o-order siya ng mga steak na nagkakahalaga ng libu-libong piso sa mga business meeting, ang kanyang ina ay kailangang dumaing sa masungit na kapitbahay para lamang sa ilang piraso ng talbos ng kamote. Padabog niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Tila naging bingi siya sa paligid. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso, na punong-puno ng galit at pagsisisi. Humakbang siya palapit, ang kanyang sapatos na gawa sa Italy ay lumubog sa malambot na lupa ng bukid na matagal na niyang kinalimutan. Nay, tawag niya, ngunit ang boses niya ay halos hindi lumabas dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Napatigil ang matanda. Nang lumingon si Nanay Lourdes, nakita ni Adrian ang mga mata nitong malabo na dahil sa katarata, ngunit bakas pa rin ang labis na kagalakan sa kabila ng kahihiyang dinaranas. Ngunit bago pa man makapagsalita ang ina, muling bumuga ng apoy si Corazon. Oh, heto na pala ang anak mong tycoon. Aling Lourdes, Adrian, tignan mo nga ang nanay mo. Mukhang hindi nakatikim ng padala mo sa loob ng 10 taon. Saan mo ba dinadala ang pera mo? Sa mga babae mo o sa sugal? Mahiya ka naman, ang yaman mo raw, pero ang mga magulang mo ay namamatay sa gutom sa tabi ng bakod ko. Hindi nakapagsalita si Adrian. Nanigas ang kanyang buong katawan. Tumingin siya sa gawing likuran ng kanyang ina sa dampa na tinatawag nilang tahanan. Ang dating maayos na bahay kubo ay isa na lamang tumpok ng mga bulok na kahoy at tagpi-tagping yero. Doon sa pintuan ng tila guguho ng dampa, nakita niya ang kanyang ama, si Tatay Tomas, na nakasandal sa isang kawayan, payat na payat at tila butot balat na lamang. Ang lahat ng tagumpay na ipinagmamalaki ni Adrian, ang mga gusaling itinayo niya, ang milyon-milyong nasa bangko niya, ay biglang nawalan ng saysay. Tila ba isa itong malaking sampal sa kanyang mukha. Paanong nangyari ito? Buwan-buwan ay nagpapadala siya ng malaking halaga. Buwan-buwan ay sinasabi ng kanyang secretary na naipadala na ang pera. Bakit nananatiling dukha ang mga taong nagbigay sa kanya ng buhay? Bakit ang kanyang Nanay Lourdes ay kailangang manghingi ng talbos ng kamote habang siya ay namumuhay na parang hari? Sa bawat hakbang niya palapit sa kanyang ina,
tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na hindi niya alam kung paano sasagutin. Sa dami ng perang kinita ko sa lawak ng lupang na ipatayo ko ng mga kondo, bakit kahit isang maayos na bubong ay hindi ko na ibigay sa sarili kong mga magulang? O baka naman sa pagtakbo ko patungo sa rurok ng tagumpay, ay sadyang kinalimutan ko ng lumingon sa mga taong naiwan sa putikan. Anong ginawa niyo sa pera, Naytay? Sabihin niyo sa akin sino ang nandaraya sa inyo rito sa nayon. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit at barong-barong na dampa tila isang kulog na nagpayanig sa marupok na dingding na gawa sa sasa at kawayan. Hindi siya makapaniwala. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng kahirapan, ang bitak-bitak na sahig ang mesang mabuhay, at ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy. Sa labas nakaparada ang kanyang mamahaling sasakyan, isang simbolo ng tagumpay, na tila isang malaking insulto sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Si Celeste, ang kanyang asawa, ay nakatayo sa isang tabi, hindi mapakali, at pilit na iniiwasan ang dumi sa kanyang mamahaling damit. Adrian, calm down. Baka may paliwanag sila, mahinahon nitong sabi, ngunit ang galit sa dibdib ni Adrian ay hindi na mapigilan. Paliwanag, Celeste. Bawat buwan halos kalahati ng kinikita ko ay ipinapadala ko rito. Sapat na yon para makapagpatayo ng mansyon at mabuhay sila na parang mga mayaman. Pero bakit ganito? Bakit kailangan pang manghingi ni nanay ng talbos sa kapitbahay? Muling humarap si Adrian sa kanyang ama. Tay, magsalita kayo, ninakaw ba ni Ramon ang pera? Pinilit ba kayong pirmahan ang kung ano-anong papel? Si Tatay Thomas na nakaupo sa isang lumang bangkito ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay nakapatong sa kanyang tuhod. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bawat galaw ay tila may kasamang kirot ng katandaan. Hindi siya tumingin sa mata ng kanyang anak, sa halip ay dahan-dahang lumakad patungo sa kanilang lumang higaan na gawa sa kawayan. Yumuko ang matanda at mula sa ilalim ng papaghinila niya ang isang bagay na nakabalot sa isang lumang sako. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang kalawanging lata ng biskwit. Ang takip nito ay mahirap ng buksan dahil sa tindi ng kalawang, ngunit nang pilitin ito ng matanda, isang tunog ng nagkiskisang bakal ang narinig sa katahimikan ng silid. Inilapag ni Tatay Tomas ang lata sa ibabaw ng mabuhay na mesa. Doon bumungad kay Adrian ang mga tumpok-tumpok na pera. Mga libu-libong piso, mga dolyar, na ipinadala niya, lahat ay maayos na nakatali ng goma at nakabalot sa plastik upang hindi mabasa. Walang bawas. Walang kulang. Kahit ang mga unang padala ni Adrian, noong nagsisimula pa lamang siya sa Manila, ay naroon pa rin kupas na ang kulay, ngunit buo pa rin. Nanigas ang buong katawan ni Adrian. Ang galit na kanina ay nagbabaga sa kanyang dibdib, ay biglang napalitan ng isang malamig na pakiramdam na tila yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bakit ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Adrian mahina at halos pabulong? Tumingin si Tatay Tomas sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal na mas masakit pa sa anumang sampal. Anak, ang mundo sa Manila ay parang dagat. Ngayon nasa itaas kamatayog ang iyong mga pangarap at malakas ang iyong alon. Pero alam namin ng nanay mo, ang buhay ay hindi laging ganyan. May mga panahong darating ang bagyo at baka bukas o sa makalawa ay bigla kang mabuwal. Huminga ng malalim ang matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Itinabi namin ang bawat sentimong ipinadala mo, Adrian. Hindi dahil sa hindi namin kailangan ng pera, kundi dahil gusto naming siguraduhin na kapag dumating ang araw na pagod ka na, kapag nabigo ka sa lungsod o kapag kinuha ng mundo ang lahat ng mayroon ka, mayroon kang babalikan, may matitira para sa iyo. Napahawak si Adrian sa gilid ng mesa upang hindi siya matumba. Ang bawat sentimong naroon sa lata ay hindi lamang pera. Ito ay bawat gabi na nagtiis ang kanyang mga magulang sa dilim upang makatipid sa kuryente, bawat tanghalian na bagoong at saging lamang ang kanilang kinain, at bawat sakit ng katawan na tiniis nila nang hindi bumibili ng gamot. Ang lahat ng iyon ay ginawa nila para sa isang anak na bihira man lang tumawag o bumisita. Nay, Tay, bakit niyo ginawa to? Muling tanong ni Adrian, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan.
Dahil ang tunay na kayamanan ng isang magulang, Adrian, ay hindi ang ginhawa ng aming katawan. Sabi ni Nanay Lourdes habang hinahaplos ang braso ng kanyang anak. Ang kayamanan namin ay ang malaman na sa oras ng iyong pagkatalo kami ang magiging huling sandigan mo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng garbo ng kanyang Mercedes-Benz at ang kanyang titulong tycoon ay naging basura sa paningin ni Adrian. Ang kanyang mga magulang ay hindi naghihirap dahil sa kawalan. Naghihirap sila dahil sa labis na pagmamahal. Ngunit sa gitna ng madamdaming tagpong iyon, isang malakas at bastos na katok ang yumanig sa pinto ng dampa. Isang boses na puno ng kayabangan at pananakot ang umalingaw-ngaw mula sa labas boses, na tila isang lason na handang sumira sa muling pagbubukas ng puso ni Adrian. Tomas Lourdes, buksan niyo ang pinto. Huwag niyo kaming paghintayin. Oras na para lisanin niyo ang lupang ito. Namilog ang mga mata ni Tatay Tomas sa takot at ang kalawanging lata ng biskwit ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang lihim na hindi pa nasasabi ang tila nagbabantang lumabas kasabay ng pagdating ng taong iyon. Ano ito, isang family reunion sa gitna ng basura? Ang boses ni Ramon Alcantara ay parang kaskas ng maruming bakal sa sahig, puno ng pangungutya at kawalan ng respeto. Hindi na siya nag-abalang maghintay na pagbuksan. Itinulak niya ang pinto ng dampa ng napakalakas, kaya halos humiwalay ang bisagra nito mula sa marupok na hamba. Pumasok siya na parang siya ang may-ari ng lugar. Ang kanyang sapatos na panlakad ay nag-iiwan ng malalalim na bakas ng putik sa malinis na sahig na kinuha pa ni Nanay Lourdes sa paglalampaso gamit ang bunot kaninang umaga. Napatayo si Adrian, ang kanyang kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang init ng dugo ay mabilis na umakyat sa kanyang mukha habang tinititigan ang mataba at mapang-aping mukha ni Ramon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang mga mata ni Ramon ay dumapo sa mesang kawayan sa kalawanging lata ng biskwit na nakabukas at naglalantad ng mga tumpok ng pera. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Aba Tomas, mukhang tama ang hinala ko. Nagtatago nga kayo ng kayamanan habang nagpapaawa sa buong nayon. At heto na pala ang anak mong tycoon na akala mo ay kung sinong hari kung makapagparada ng kotse sa kalsada ko. Lumabas ka rito, Ramon. Mariing sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Wala kang karapatang pumasok dito nang walang permiso. Tumawa ng malakas si Ramon, isang tunog na walang bahid ng saya kundi puro paghamak. Permiso, Adrian anak, baka nakakalimutan mong wala ka sa opisina mo sa Makati. Dito sa nayong ito ang batas ay nasa kamay ng mga taong narito nung wala ka pa. Habang nagpapakasasa ka sa aircon doon sa Maynila, ako ang tumutulong sa mga magulang mo. Ako ang nagpapautang sa kanila kapag wala silang makain dahil ang anak nilang milyonaryo ay nakalimot na yatang magpadala. Sinungaling pastag. Ang sigaw ni Nanay Lourdes, ang kanyang boses, ay gumaralgal sa takot at galit. Kailanman ay hindi kami nanghingi sa iyo, Ramon. Ang bawat butil ng kanin na kinakain namin ay galing sa pawis ng asawa ko at sa pagtitipid namin. Hindi pinansin ni Ramon ang matanda. Lumapit siya sa mesa at tila diring-diri na hinawakan ang gilid ng kalawanging lata. Tomas, aminin mo na sa anak mo. Aminin mo sa kanya na dahil sa katandaan mo, hindi mo na alam kung ano ang pinipirmahan mo. Noong nakaraang buwan nang kailanganin niyo ng pambili ng gamot, hindi ba't lumapit kayo sa akin? At bilang kapalit ng tulong ko, ibinigay niyo ang nararapat sa akin. Dito ay nakita ni Adrian ang biglang pagpumiglas ng takot sa mga mata ng kanyang ama. Si Tatay Tomas ay tila lumiit lalo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga labi ay nangatog, sinusubukang bumuo ng mga salita, ngunit tanging hangin lamang ang lumalabas. Anong ibig niyang sabihin, Tay? Tanong ni Adrian, ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Wala anak, wala akong ibinigay sa kanya. Pabulong na sagot ni Tatay Tomas, ngunit hindi siya makatingin ng diretso kay Adrian. Dahan-dahang kinuha ni Ramon ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at inilatag ito sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ng kalawanging lata. Ito ay isang dokumento na may selyo ng notaryo at sa ibaba nito naroon ang isang nanginginig na pirma, ang pirma ni Tomas Villanueva. Ang lupang ito, ang lupang kinatatayuan ng bulok mong palasyo, Adrian, ay hindi na sa inyo. Deklara ni Ramon, ang bawat salita ay parang turok ng lason.
Ibinenta ito ng tatay mo sa akin kapalit ng halagang halos hindi pambili ng isang gulong ng kotse mo. Legal ito, may saksi ako. At ngayon binibigyan ko kayo ng hanggang bukas para lisanin ang bakuran ko. Tumingin si Adrian sa kanyang ama. Nakita niya ang isang patak ng luha na gumulong sa kulubot na pisngi ni Tatay Tomas. Ang matanda ay tila isang puno na unti-unting pinuputol ang mga ugat. Sa isang saglit naramdaman ni Adrian ang bigat ng lahat ng taon, na wala siya rito ang mga taon na ang kanyang mga magulang ay naging biktima ng mga linta na tulad ni Ramon dahil wala silang anak na magtatanggol sa kanila. Habang nakatayo roon si Ramon, hawak ang dokumentong tila sumelyo sa kapalaran ng kanilang tahanan, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa dampa. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na paghinga ni Adrian at ang mahinang paghikbi ni Nanay Lourdes. Paano nakuha ng isang tao na nakawin ang huling dignidad ng mga matatandang wala namang ibang hangad kundi ang kabutihan ng kanilang anak? At sa gitna ng lahat ng yaman ni Adrian, paano siya naging ganito kabaog sa kapangyarihan sa harap ng isang mapang-aping kapitbahay? Tay, paano nyo nagawang pirmahan ang papel na iyon nang hindi man lang tinatanong ang opinyon ko? Real estate tycoon ang anak nyo, Tay. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng batas tungkol sa lupa. Pero bakit sa taong tulad ni Ramon kayo naniwala? Ang boses ni Adrian ay hindi na lamang puno ng galit. Ito ay may halong pait at matinding pagkadismaya. Nakatayo siya sa gitna ng maliit na sala, ang kanyang anino ay tila isang higante na nagbibigay diin sa kaliitan ng kanyang pinanggalingan. Ang dokumentong dala ni Ramon ay tila isang hatol ng kamatayan na nakasabit sa itaas ng kanilang mga ulo. Yumuko si Tatay Tomas, ang kanyang mga balikat ay tila bumigay na sa bigat ng kahihiyang dinaranas. Anak, sinabi niya sa akin na para iyon sa social pension ng mga senior citizen. Sabi niya dahil wala ka rito at busy ka sa malalaking negosyo mo, kailangan ko ng protector dito sa nayon. Sabi niya kung hindi ko pipirmahan yon, baka bawiin ng gobyerno ang lupang ito dahil hindi naman daw natitirhan ng maayos. At naniwala kayo? Tanong ni Adrian, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hapdi ng katotohanan. Sabi niya ayaw mo na kaming maging pabigat sa'yo. Mahinang sagot ni Tatay Tomas, ang bawat salita ay parang isang patalim na bumaon sa puso ni Adrian. Sabi ni Ramon, nahihiya ka raw sa amin kaya hindi ka umuuwi. Kaya naisip ko, kung magkakaroon kami ng sariling pera mula sa pension na sinasabi niya, hindi mo na kailangang magpadala. Hindi mo na kailangang alalahanin ang dalawang matandang ito na nakakahiya sa paningin ng mga kasama mo sa Manila. Napapikit si Adrian sa tindi ng sakit. Ramdam niya ang bawat hibla ng pagmamanipula ni Ramon. Ginamit ng demonyong iyon ang pangungulila at ang kawalan ng tiwala sa sarili ng kanyang mga magulang upang nakawin ang tanging ari-arian nila. Ang katahimikan ni Adrian sa loob ng maraming taon ay naging sandata ni Ramon upang lasunin ang isipan ng kanyang ama. Gaslighting, pagbulong ni Celeste sa tabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Inatake niya ang emosyon ni na tatay para makuha ang gusto niya. Lalapit sana si Adrian upang yakapin ang kanyang ama nang biglang binalot ng isang nakakarinding boses ang buong paligid. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na tumatama sa mga tuyong dahon sa labas ay nagbabadya ng panibagong gulo. Aba, ang drama naman dito, pwede na bang pang teleserye? Si Corazon Alcantara na may suot na makikintab na alahas, na tila ba ipinagmamalaki ang bawat pisong nakulimbat ng kanyang asawa, ay nakatayo sa tapat ng pintuan. Nakasunod sa kanya ang ilang mga tsismosa sa nayon, na tila ba nanonood ng isang libreng palabas. Corazon, lumayas ka rito, hindi pa kami umaalis. Sigaw ni Nanay Lourdes, pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang duster. Ay, Aling Lourdes, huwag ka namang maging matapang. Nakikitira na lang kayo rito sa lupa namin, di ba? Muling banat ni Corazon, ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin kay Adrian mula ulo hanggang paa. At ikaw, Adrian? Balita ko ay tycoon ka raw, pero bakit ang tatay mo ay mukhang hindi man lang marunong bumasa ng kontrata? O baka naman sadyang wala kang itinirang talino sa kanila dahil kinuha mo ng lahat para sa sarili mo? Nakakahiya. Ang yaman ng anak, pero ang mga magulang ay mga mangmang na naloko sa isang pirasong papel. Ang mga salitang iyon ni Corazon ay tila isang tumpok ng dumi na itinapon sa mukha ni Adrian sa harap ng maraming tao. Ang bawat hagikik ng mga taong nanonood sa labas
ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang dangal. Ngunit hindi ang sarili niyang dangal ang inaalala ni Adrian, kundi ang mukha ng kanyang ina na tila gustong lalamunin ng lupa sa tindi ng kahihiyan. Nakatayo si Corazon doon nakapamaywang at handang ubusin ang natitirang hininga ng pamilya Villanueva. Isang mapanganib na plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Adrian, ngunit sa bawat segundo na lumilipas, tila mas lalong humihigpit ang bitag na inihanda ng mga Alcantara para sa kanila. "Umalis na kayo, layas!" Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang dagundong na nagpatahimik sa mga usisero sa labas. Nang makaalis ang mapanuyang si Corazon at ang kanyang mga kasama ang dampa, ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hanging pumasok mula sa bukas na pinto ay tila may dalang pait ng alikabok at kabiguan. Nanatiling nakatayo si Nanay Lourdes sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa dulo ng kanyang kupas na duster, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pigil na paghikbi. "Nay!" Tawag ni Celeste, ang asawa ni Adrian. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga hakbang ay maingat sa ibabaw ng lumang sahig na kawayan. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanilang maliit at madilim na kusina. Ang tunog ng kanyang mga paa sa sahig ay tila isang malungkot na ritmo ng pagsuko. Sinundan siya ni Celeste, iniiwan si Adrian na nakatayo sa sala, nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang isipan ay pilit na binubuo ang mga pira-pirasong katotohanan ng panloloko ni Ramon. Sa kusina, nakita ni Celeste si Nanay Lourdes na nakaharap sa isang lumang kalan na deuring. May isang maliit na kawali sa ibabaw nito at ang matanda ay pilit na naggagayat ng ilang piraso ng bawang at sibuyas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa bawat hiwa ng kutsilyo, isang patak ng luha ang humahalo sa mga sangkap na nasa ibabaw ng kahoy na tadtaran. "Nay, hayaan niyo na po ako. Ako na ang gagawa niyan," malambot na sabi ni Celeste. Akmang kukunin niya ang kutsilyo, ngunit umiling ang matanda. "Hindi, Celeste. Gusto kong ipagluto si Adrian. Ito lang ang kaya kong ibigay sa kanya," sagot ni Nanay Lourdes, ang boses ay gumaralgal. "Pasensya ka na, iha. Pasensya na kayo ni Adrian. Akala ko ay sapat na ang pagtitipid namin para hindi kami maging pasanin. Pero tignan mo, dahil sa katangahan namin ni Tomas, pati ang lupang ito na tanging pamana namin sa inyo ay nawala pa." Bumigat ang dibdib ni Celeste. Tinignan niya ang paligid, ang garapon ng asin na halos wala ng laman, ang bote ng toyo na may kaunting patak na lang, at ang mangkok ng talbos ng kamote na pinag-initan pa ni Corazon kanina. Ito ang mundong ginagalawan ng kanyang mga biyenan habang siya ay namimili sa mga malalaking mall at kumakain sa mga 5-star hotel. Dahan-dahang tinanggal ni Celeste ang kanyang mamahaling relo na ginto at ang kanyang brilyanteng singsing at inilapag ang mga ito sa isang gilid ng maruming lababo. Hindi siya nag-atubiling itupi ang manggas ng kanyang designer blouse. Kinuha niya ang isang balde ng tubig at nagsimulang tulungan ang matanda sa paghuhugas ng mga gulay. "Nay, hindi kayo tanga. Ang mga taong nanloko sa inyo, sila ang masama," sabi ni Celeste, habang nakatingin ng direkta sa mga mata ng matanda. "Alam niyo po ba, noong una kaming magkita ni Adrian, lagi niyang ikinukwento ang luto niyo. Sabi niya kahit gaano pa karangya ang kainan sa Manila, wala pa ring tatalo sa sinigang at adobo ng nanay niya. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit." Napatigil si Nanay Lourdes. "Bakit, iha?" "Dahil ang bawat sangkap na inilalagay niyo rito, Nay, ay hindi lang pagkain. Ito ay ang buong buhay niyo na ibinigay niyo para sa kanya," sagot ni Celeste. At sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng isang alta sosyedad na manugang at isang dukhang biyanan ay biglang naglaho. Niyakap ni Celeste ang matanda mula sa likuran. Ang amoy ng pawis, usok at katandaan ni Nanay Lourdes ay tila naging amoy ng tunay na tahanan para kay Celeste. Naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng dibdib ng matanda habang patuloy itong umiiyak, ibinubuhos ang lahat ng takot at pagod na kinimkim nito sa loob ng 12 taon. Habang nagluluto ang dalawa, pumasok si Adrian sa kusina. Napatigil siya nang makita ang kanyang asawa, ang babaeng kilala sa pagiging pihikan at maarte na ngayon ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, magkasamang naghihiwa ng karne sa ibabaw ng isang lumang tadtaran. Ang tunog ng kutsilyong tumatama sa kahoy ay tila isang awit ng pagkakaisa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Sa mesa, napansin ni Adrian ang isang maliit na resibo ng buwis na hindi sinasadyang naiwan ni Tatay Tomas
sa ilalim ng kalawanging lata. Dinampot niya ito at binasa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang petsa at ang halagang nakasulat. May mali. Kung ang lupa ay naibenta na kay Ramon noong nakaraang buwan, tulad ng sinabi nito, bakit ang resibong ito ay nagpapakita na si Tatay Tomas pa rin ang nagbayad ng amilyar nitong nakaraang linggo lamang? Isang matinding pagdududa ang gumapang sa isipan ni Adrian. Lumingon siya sa kanyang ina at asawa na abala sa pagluluto. Ang kanilang mga tawa ay mahina, ngunit puno ng pag-asa. Hindi niya hahayaang maputol ang ligayang ito. Kung ang batas ng nayon ay nasa kamay ni Ramon, kailangang ipakita ni Adrian na ang batas ng katotohanan ay may mas matalas na pangil. Nay, kailangan ko pong makausap si tatay. Ngayon din, Herzog. Seryosong sabi ni Adrian ang kanyang tinig ay may bagong determinasyon. Isang lihim na dokumento, isang peking pirma, at isang gahaman na kapitbahay. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at hindi titigil si Adrian hanggang hindi na ibabalik ang bawat butil ng dignidad na ninakaw mula sa kanyang mga magulang. Tay, maupo muna kayo rito. Ang boses ni Adrian ay wala na ang talim ng galit. Sa halip ito ay puno ng isang uri ng kapakumbabaan na hindi kailanman nakita sa kanya ng kanyang mga magulang mula nang maging matagumpay siyang negosyante sa Maynila. Inalalayan niya si Tatay Tomas sa isang lumang silya sa harap ng dampa. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang lumulubog nag-iiwan ng kulay kahel na anino sa malawak na bukid, ngunit ang kadiliman sa puso ni Adrian ay tila hindi pa rin napapawi. Kumuha si Adrian ng isang lumang palangganang plastik at pinuno ito ng maligamgam na tubig. Ang tunog ng tubig na bumubuhos sa palanggana ay tila isang malumanay na ulan sa gitna ng init ng damdamin. Sa harap ng kanyang ama, sa harap ng kanyang asawang si Celeste na nanonood mula sa pintuan, at sa harap ng lahat ng kanyang pagkakamali, lumuhod si Adrian sa lupang maalikabok. Adrian, anong ginagawa mo, anak? Gulat na tanong ni Tatay Tomas. Pilit na hinihila ang kanyang mga paa. Hayaan niyo po ako, tay, pabulong na sagot ni Adrian. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga paa ng ama. Ang balat nito ay kasing gasgas ng barkal ng puno-puno ng malalalim na biyak at mga kalyong nabuo mula sa ilang dekadang paglalakad sa putikan at pagtatrabaho sa ilalim ng initan. Habang dahan-dahang binabasa at sinusabon ni Adrian ang mga paang iyon, naramdaman niya ang bawat hibla ng kanyang puso na tila pinipiga. Bawat biyak sa sakong ng kanyang ama ay kwento ng sakripisyo para mapagtapos siya ng pag-aaral. Bawat kalyo ay katibayan ng bawat sentimong itinabi nito sa kalawanging lata. Patawad, putay. Sabi ni Adrian, ang kanyang mga luha ay pumatak at humalo sa tubig sa palanggana. Patawad dahil naging bulag ako. Akala ko ang pera ay sapat na para bayaran ang lahat ng hirap nyo. Akala ko kapag matagumpay na ako tapos na ang obligasyon ko. Nakalimutan kong ang mga paa nyo ang unang humakbang para makarating ako sa kinalalagyan ko ngayon. Napahikbi si Tatay Tomas at hinawakan ang ulo ng kanyang anak. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ang mahalaga ay narito ka na. Nabalot sila ng isang saglit na kapayapaan, ngunit ang mundong labas ay hindi tumitigil sa pag-ikot. Matapos ang madamdaming tagpong iyon, pumasok si Adrian sa loob at kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang matagal ng kaibigan at batikang abogado na si Attorney Mendoza. Attorney, kailangan ko ng tulong. May deed of sale na ipinipilit ang isang Ramon Alcantara. Pero may hawak kaming resibo ng amilyar na binayaran lang nitong nakaraang linggo. Mabilis na paliwanag ni Adrian habang naglalakad pabalik-balik sa sala. Lumipas ang ilang minuto ng paghihintay habang sinusuri ni Attorney Mendoza ang mga litratong ipinadala ni Adrian sa pamamagitan ng mensahe. Ang tanging naririnig sa dampa ay ang mahinang paghilik ni Nanay Lourdes na nakatulog na sa pagod at ang tunog ng hangin na sumisipsip sa mga siwang ng dingding. Nang muling tumunog ang cellphone ni Adrian, mabilis niya itong sinagot. Anong balita, Attorney? Adrian, may problema tayo. Seryoso ang boses ni Attorney Mendoza sa kabilang linya. Ang dokumentong ipinakita ni Ramon ay notarized. Ibig sabihin sa harap ng batas kinikilala itong totoo, maliban na lamang kung mapapatunayan nating pineke ang pirma o may naganap na panlilinlang. Pero ang mas masama ang resibong hawak mo. Sa sistem ng munisipyo, lumalabas na void o kinansela ang payment na yan dahil may mas naunang transaction na naganap sa ilalim ng pangalan ni Ramon.
Kumunot ang noo ni Adrian. Paanong naging void si tatay mismo ang nagbayad niyan sa counter? Iyon ang nakakapagtaka, Adrian. Mukhang hindi lang si Ramon ang kalaban mo rito. Mukhang may mga tao sa loob ng munisipyo na kasabwat niya para burahin ang anumang bakas ng pagmamay-ari nyo, dagdag ng abogado. At ang mas masakit na balita, dahil notarized ang deed of sale, may karapatan si Ramon na mag-issue ng writ of possession. Ibig sabihin anumang oras mula bukas, maaari kayong paalisin ng mga otoridad sa lupang yan ng legal. Nabitawan ni Adrian ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang kawayan. Ang kagalakang naramdaman niya kanina, matapos humingi ng tawad sa ama, ay biglang nalamon ng isang matinding takot. Tumingin siya kay Tatay Tomas na ngayon ay mahimbing na ring naitabi ang kanyang mga pagod na paa sa ilalim ng kumot. Paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang na ang kanilang huling sandigan ay maaari ng gumuho bukas? Sa kabila ng lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan sa Maynila, tila ba isa siyang sundalo na walang sandata sa gitna ng sarili niyang bayan. Mula sa malayo narinig ang tunog ng makina ng isang sasakyan, isang tunog na tila nagbabanta. Isang bagong anino ang lumitaw sa tapat ng bakod, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pamilyar na mukha ang nakangising nakatingin sa kanilang dampa. Layuan niyo ang mga tanim ko, parang awa niyo na iyan na lang ang ikinabubuhay namin. Ang boses ni Nanay Lourdes ay punong-puno ng pait at desperasyon, mas matalas pa sa lamig ng madaling araw. Nagising si Adrian sa tunog ng sunod-sunod na paglapirot ng mga dahon at ang malakas na pagbagsak ng mga kawayang bakod sa labas. Mabilis siyang tumakbo palabas, hindi na alintana kung nakayapak lamang siya. Ang tumambad sa kanya ay isang tanawing nagpakulo sa kanyang dugo, 3 lalaking bayaran ni Ramon, ang abala sa pag-araro at pagbunot sa maliit na garden ng kanyang ina. Ang mga okra na nagsisimula pa lamang mamunga, ang mga talong na buong tiyagang dinidiligan ni Nanay Lourdes tuwing umaga, at ang mga talbos ng kamote na naging huling sandigan ng kanilang sikmura, lahat ay niyuyurakan ng malalaking bota ng mga lalaki. Ang tunog ng pagkabali ng mga sanga ay tila tunog ng pagkabali ng mga buto ni Nanay Lourdes na ngayon ay pilit na humaharang sa isa sa mga lalaki. Itigil niyo yan, mga hayop kayo, sigaw ni Adrian habang mabilis na lumalapit. Hinawakan niya ang braso ng isang lalaking may hawak na itak, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Sino ang nag-utos sa inyo nito? Wala kayong karapatang sirain ang mga pananim na ito. Mula sa dilim lumitaw ang nakakarinding tawa ni Ramon Alcantara. Kasunod niya si Corazon na nakabalot sa isang mamahaling shawl, tila ba nanonood lamang ng isang pagtatanghal sa teatro. Karapatan, Adrian, Ton. Muling pangungutya ni Ramon. Sabi ko sa inyo akin na ang lupang ito, at sa lupang pag-aari ko, hindi ako tumatanggap ng mga basura. Ang garden na ito ay parang ang pamilya nyo isang sagabal sa kagandahan ng aking ari-arian. Ramon, sobra na ito, may batas tayong sinusunod. Sigaw ni Adrian pilit na pinapakalma ang sarili upang hindi makagawa ng bagay na ikapapahamak niya sa harap ng batas. Batas ako ang batas dito, Tycoon Takawan, sagot ni Ramon. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Bukas hindi lang itong mga gulay ang gigibain ko. Gigibain ko rin ang dampa nyo habang nasa loob kayo kung hindi kayo kusang aalis. Lumapit si Corazon kay Nanay Lourdes na nooy nakaluhod sa putikan yakap-yakap, ang isang nabuwal na puno ng saging. Aling Lourdes, tumayo ka nga riyan. Napakadrama mo. Itong mga pananim na ito, amoy lupa na gaya mo. Mahiya ka naman sa anak mo, milyonaryo ang anak mo pero nag-iiyak ka sa ilang pirasong gulay. O baka naman pati ang anak mo alam na wala ka ng silbi. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ko, anggil ni Adrian, ngunit bago pa siya makalapit ay hinarang na siya ng 2 lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Nanay Lourdes na tumayo at harapin si Corazon. Hindi kami aalis dito. Dito lumaki ang anak ko. Dito kami tumanda ni Tomas. Ngunit sa halip na maawa, isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Corazon. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Nanay Lourdes sa matigas at maalikabok na lupa ay tila isang huling hudyat ng pagkatalo. Isang mahinang ungol lamang ang narinig mula sa matanda bago ito tuluyang nawalan ng malay. Nay, ang hiyaw ni Adrian na yumanig sa buong paligid. Bumagsak ang katahimikan sa bakuran. Kahit ang mga lalaking naninira ng garden ay napatigil. Nakita ni Adrian ang kanyang ina nakahandusay sa gitna ng mga nasirang pananim,
ang mga halamang naging simbolo ng kanyang sakripisyo. Ang putik ay humalo sa puting buhok ng matanda at ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Nakatayo si Corazon sa tapat ng walang malay na matanda, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa kabilang dako si Ramon ay nakangisi pa rin tila ba isang tagumpay, ang makitang duguan at talunan ang pamilya Villanueva. Sa bawat segundong lumilipas ang sakit sa dibdib ni Adrian ay napapalitan ng isang madilim na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig sa galit. Kung ang yaman niya ay hindi kayang protektahan ang kanyang ina mula sa isang pagtulak, ano pa ang silbi ng lahat ng ito? Bakit ang mundong ito ay mas pumapanig sa mga taong marahas at gahaman? Hanggang kailan kailangang dumanas ng ganitong pasakit ang mga taong wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng tahimik? Hindi sapat ang luha para hugasan ang putik sa dangal ng aking ina, at hindi sapat ang galit para bayaran ang bawat hibla ng puting buhok na nayurakan sa gabing ito. Ang boses ni Adrian ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig na ng bakal, isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Binuhat niya si Nanay Lourdes mula sa pagkakahandusay sa nasirang garden. Ang bigat ng katawan ng kanyang ina ay tila isang paalala kung gaano ito kapayat, kung gaano karaming sustansya ang ipinagkait nito sa sarili para lamang sa kanya. Maingat niya itong inihiga sa papag sa loob ng dampa. Si Celeste ay mabilis na kumilos, kumuha ng malinis na basahan at tubig upang linisin ang sugat sa noo ng biyanan. Habang ang bawat haplos ni Celeste ay puno ng pag-aalaga, si Adrian naman ay nakatayo sa isang madilim na sulok, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan narinig pa rin ang papalayong tawa ni Ramon at Corazon. Adrian, kailangang dalhin si nanay sa ospital. Nag-aalalang sabi ni Celeste, habang tinitignan ang maputlang mukha ng matanda. Hindi na natin kailangang lumabas, Celeste. Sagot ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Darating ang doktor dito, at hindi lang doktor. Darating ang buong puwersa ng mundong kinalimutan kong gamitin. Dahan-dahang kinuha ni Adrian ang kanyang mamahaling smartphone na kanina pa nakapatong sa lamesang kawayan. Ang liwanag ng screen ay tila isang sulo sa gitna ng madilim at malungkot na dampa. Sa loob ng 12 taon, ginamit niya ang device na ito para magtayo ng mga imperyo ng condo at subdivision. Ngayon gagamitin niya ito bilang isang sandata. Hello Marco, I want a full financial audit on Alcantara Holdings in Batangas. Now, ang boses ni Adrian ay direkta at walang emosyon, ang boses ng isang real estate tycoon na handang lumamon ng kalaban. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakikita ang bawat utang sa bangko at bawat butas ng kanilang negosyo. I want to know who owns their soul. Lumipas ang ilang oras ng matinding katahimikan. Tanging ang mahinang paghinga ni Nanay Lourdes at ang tunog ng mga kuliglig sa labas ang naririnig. Si Tatay Tomas ay nakaupo sa tabi ng kanyang asawa, hawak ang kamay nito, ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nawalan na ng pag-asa. Hindi niya alam na sa tabi niya ang kanyang anak ay unti-unti nang naghahasik ng binhi ng paghihigante. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Adrian. Isang mensahe mula sa kanyang head of intelligence. Binasa ni Adrian ang bawat detalye at isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ramon, akala mo ba ay ikaw ang hari rito? Bulong ni Adrian sa sarili. Nalaman ni Adrian na ang Alcantara Holdings ay nasa bingit ng pagkabagsak. Ang mga lupang kinamkam ni Ramon, kabilang na ang lupang kinatatayuan ng kanilang dampa, ay ginamit nitong collateral sa isang malaking loan sa bangko upang isalba ang kanyang nalulubog na mga negosyo. Ang writ of possession na ipinagmamalaki ni Ramon ay hindi lamang para paalisin sila. Ito ay para mabilis na maibenta ang lupa upang bayaran ang kanyang mga utang bago pa siya makulong sa perjury at tax evasion. Lumapit si Adrian sa kanyang ama at hinawakan ang balikat nito. Tay, huwag na kayong mag-alala. Ang lupang ito ay mananatiling sa atin. At sisiguraduhin kong sa susunod na makita nyo si Ramon, siya ang luluhod sa harap nyo. Anak, ayaw ko ng gulo. Nanginginig na sabi ni Tatay Tomas. Hayaan na natin ang lupa basta ligtas ang nanay mo. Hindi lang ito tungkol sa lupa, Tay Parkantan, mariing sagot ni Adrian. Tungkol ito sa bawat gabing pinatulog niya kayo sa gutom habang ninanakawan niya kayo ng dignidad. Tay-tycoon ako sa Maynila dahil itinuro niyo sa akin na maging matatag. Oras na para makita nila kung sino talaga ang kinalaban nila. Kinuha ni Adrian ang kanyang jacket at lumabas ng dampa.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan ng kanyang anino, ay tila isang leon na nagmamanman sa kanyang biktima. Alam niya kung saan pupunta. May isang dokumento sa munisipyo na kailangang mawawala at may isang manager ng bangko na kailangang makausap ang bagong may-ari ng utang ni Ramon Alcantara. Bago siya sumakay sa kanyang sasakyan, tumingin muli siya sa dampa. Ang bawat lamat sa dingding ay tila isang latay sa kanyang puso. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa katarungang matagal na ipinagkait sa mga magulang na walang ibang ginawa kundi ang magsakripisyo. Ngunit habang nagmamaneho siya patungo sa kabayanan isang itim na sasakyan, ang biglang sumulpot mula sa isang madilim na eskinita at pilit siyang iginitgit sa gilid ng bangin. Ang tunog ng mga gulong na kumakalo sa tuyong lupa ay nagpahiwatig na hindi lamang si Adrian ang may planong tapusin ang laban na ito sa gabing ito. Diyan ka na lang mabulok sa bangin, Tycoon. Hindi mo na maaabutan ang pagsikat ng araw. Ang sigaw na iyon mula sa bintana ng itim na sasakyan ay tila isang hatol na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ang gulong ng sasakyan ni Adrian ay nagpakawala ng matinding usok habang pilit niyang ininiwas ang manibela mula sa gilid ng matarik na bangin. Ang tunog ng mga bato at tuyong lupa na nahuhulog sa kailaliman ay tila isang babala ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng panganib, hindi ang sariling buhay ang nakikita ni Adrian, kundi ang maputlang mukha ng kanyang ina at ang nanginginig na mga kamay ng kanyang ama na may hawak ng kalawanging lata. Sa isang matapang na maniobra na gawa ni Adrian, na itigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada, ilang pulgada na lamang mula sa kamatayan. Ang kanyang hininga ay mabilis, at malalim ang kanyang mga palad ay basang-basa ng pawis na humahawak sa manibela. Pinanood niyang mabilis na lumayo ang itim na sasakyan, ang pulang ilaw nito sa likuran, ay tila mga mata ng isang demonyong nagtatagumpay. Hindi niyo ako mapapatay hanggat hindi ko na ibabalik ang lahat ng kinuha niyo. Bulong ni Adrian ang kanyang boses ay may halong pait at determinasyon. Sa halip na tumuloy sa munisipyo, biglang nag-iba ang isipan ni Adrian. May isang bagay siyang naalala sa gitna ng matinding takot, isang kwento ni Tatay Tomas. Noong bata pa siya tungkol sa isang matandang puno ng nara sa dulo ng kanilang lupain na naging saksi sa bawat paghihirap ng kanilang pamilya. Bumalik siya sa kanilang bakuran. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis habang tinatahak ang masukal na bahagi ng likod bahay. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakatayo ang dambuhalang puno ng nara. Ang mga ugat nito ay tila malalaking kamay na nakakapit sa lupa, matatag at hindi natitibag ng panahon. Nadatnan niya si Tatay Tomas na nakatayo malapit sa puno, tila hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ang matanda ay may hawak na isang lumang pala, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa paanan ng puno. "Tay, bakit kayo narito gabi na kailangan niyo ng pahinga?" Nag-aalalang sabi ni Adrian. "Anak, dito itinanim ng lolo mo ang pag-asa ng mga Villanueva," mahinang sabi ni Tatay Tomas. "Noong panahon ng gyera nang mamatay ang lolo mo, sinabi niya sa akin na huwag kong hahayaang makuha ng iba ang lupang ito. Dahil sa ilalim ng punong ito nakabaon ang katotohanang hindi mabibili ng anumang notarized na papel ni Ramon." Dahan-dahang naghukay si Adrian sa turo ng kanyang ama. Ang tunog ng bakal na tumatama sa matigas na lupa ay tila isang ritual ng pagbabalik-tanaw. Matapos ang ilang minuto, ang pala ay tumama sa isang matigas na bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa mabigat na bakal, balot ng plastic at nakakandado ng makapal na kalawang. Nang pilitin itong buksan ni Adrian gamit ang isang bato, ang tumambad sa kanya ay hindi ginto o pera. Ito ay isang orihinal na dokumento ng land grant mula pa noong panahon ng Kastila, kasama ang isang lumang litrato ng kanyang lolo at ang lolo ni Ramon Alcantara na magkayakap. Sa likod ng dokumento may isang sulat kamay na kasunduan ng pamilya Alcantara ay pinahiram lamang ng lupang sinasaka nila kapalit ng katapatan. Ngunit ang buong hangganan, pati ang lupang inaangkin ngayon ni Ramon, ay pag-aari ng mga Villanueva hanggang sa dulo ng panahon. Ito ang tunay na titulo, pabulong na sabi ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya at pait. Ibig sabihin, hindi lang ang lupa natin ang kinuha nila. Ang buong lupain na kinatatayuan ng mansyon ni Ramon ay pag-aari natin, tay. Niyakap ni Adrian ang kanyang ama sa ilalim ng malaking puno ng nara. Yun ay binalot ng amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adrian ang tunay na bigat ng kanyang pinagmulan.
Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang anino ang gumalaw sa likod ng mga damuhan. Isang pamilyar na kislap ng lente ng camera ang nakita ni Adrian mula sa malayo. May nagmamanman sa kanila. Tay, pumasok na kayo sa loob. Ngayon Utos ni Adrian ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Sino ang kumuha ng litrato sa dokumentong hawak nila? Kung nalaman ni Ramon na hawak na ni Adrian, ang ebidensyang magpapabagsak sa kanyang buong imperyo, hindi na lamang pananakot ang gagawin nito. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos, at ang lihim ng matandang puno ay maaari ring maging mitya ng isang mas malaking trahedya. Akala ko ba magkakaibigan tayo rito sa Nayon Carding? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Ang tanong ni Tatay Tomas ay tila isang sugat na pilit binububuksan bawat salita ay may dalang hapdi ng pagkakanulo. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, lumabas mula sa madilim na bahagi ng mga puno si Mang Carding, ang taong itinuturing nilang pinakamatalik na kaibigan at kapitbahay sa loob ng ilang dekada. Sa likod niya nakatayo si Ramon Alcantara na may mapang-asar ng ngiti habang hawak ang isang digital camera na kanina pa kumukuha ng bawat kilos ni na Adrian. Pasensya na, Tomas, pero ang kailangan ko ay pera, hindi pagkakaibigan. Mahinang sagot ni Mang Carding, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga kaibigan. May sakit ang apo ko at tanging si Don Ramon lang ang nakinig sa akin nang kailanganin ko ng tulong. Naramdaman ni Adrian ang unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Ang bakal na kahon na naglalaman ng katotohanan ay mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang sa harap ng mga taong nabili na ang konsensya ang katotohanan ay madaling baluktutin. Carding, binayaran ka ba niya para magsinungaling? Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pait. Ilang taon kang pinakain ni nanay at tatay noong wala kang trabaho. Ganito mo ba sila pasasalamatan? Hindi nakapagsalita si Mang Carding. Sa halip tumawa ng malakas si Ramon. Huwag mo nang sisihin ang matanda, Adrian. Ginagawa lang niya ang nararapat para sa kanyang pamilya, isang bagay na hindi mo nagawa sa loob ng 12 taon. At ngayon, ano ang hawak mo? Isang kalawanging kahon na puno ng mga peking dokumento. Hindi ito peke, Ramon. Alam mong ito ang orihinal na titulo ng buong lupain, sagot ni Adrian pilit, na pinapanatili ang tatag ng kanyang boses sa kabila ng kaba. Peke man o hindi, wala nang makakaalam niyan, sabi ni Ramon habang naghuhudyat sa dalawang lalaking kasama niya. Dahil sa mga litratong ito sa harap ng barangay at ng pulisya, ikaw ang lalabas na nagnakaw ng kung anong artifact sa lupaing hindi naman sa iyo. Trespassing and theft, Adrian. Isang magandang ulo ng balita para sa isang tanyag na negosyanteng tulad mo, hindi ba? Bago pa makakilos si Adrian, mabilis siyang hinarang ng dalawang lalaki. Ang tunog ng pagkakaladkad ng kanilang mga sapatos sa tuyong damo ay tila hudyat ng isang bitag na tuluyan ng sumara. Pinilit ni Adrian na lumaban, ngunit isang malakas na suntok sa kanyang sikmura ang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nalaglag ang bakal na kahon. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa matigas na lupa ay tila ang tunog ng huling pintig ng katarungan. Mabilis itong dinampot ni Ramon, at sa harap ng naghihinagpis na si Tatay Tomas, isang posas ang mabilis na itinakip sa mga kamay ni Adrian ng isang pulis na kababata rin ni Ramon. Anak Adrian, ang hiyaw ni Nanay Lourdes, na nooy nagising dahil sa ingay at dahan-dahang lumabas ng dampa kahit pahirap siyang maglakad. Nakita niya ang kanyang nag-iisang anak, ang katuwaan ng kanyang buhay, na ngayon ay hinihila palayo habang nakagapos ang mga kamay. Nay, pumasok kayo sa loob. Huwag kayong titingin, sigaw ni Adrian, ang kanyang mukha ay nadikit sa malamig at maduming lupa. Ang nakita niyang luha sa mga mata ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa anumang suntok na natanggap niya. Habang isinasakay si Adrian sa sasakyan ng pulis, lumingon siya kay Mang Carding. Ang matanda ay nakayuko pa rin, hawak ang isang sobrang puno ng pera na iniabot ni Ramon. Doon naintindihan ni Adrian ang isang masakit na katotohanan: sa mundong nilamon ng kahirapan at pagkagahaman ang katapatan ay may presyo, at ang pagmamahal ay madaling ipagpalit sa kaligtasan. Tapos ka na, Adrian. Bukas gigibain ko na ang dampang ito at wala ka nang magagawa dahil nasa loob ka na ng rehas. Ang huling narinig ni Adrian mula kay Ramon bago isara ang pinto ng patrol car. Ang ungol ng makina ng sasakyan ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo
habang papalayo sila sa bakuran ng mga Villanueva. Naiwan si Nanay Lourdes at Tatay Tomas sa gitna ng kadiliman, magkahawak kamay sa ilalim ng puno ng nara habang ang kanilang tanging pag-asa ay unti-unting nilalamon ng gabi. Sino ang paniniwalaan ng batas ang isang dayuhang tycoon na pinararatangang nagnakaw o ang makapangyarihang pamilya na matagal nang naghahari sa nayon at sa bawat segundong lumilipas ang banta ni Ramon, nagibain ang kanilang tahanan ay tila isang orasang mabilis na tumatakbo patungo sa trahedya. Ang malamig na rehas ng selda ay tila mga daliring bakal na sumasakal sa huling bakas ng dignidad ni Adrian. Sa loob ng maliit at madilim na silid na ito, ang amoy ng kalawang at luma na semento ay humahalo sa amoy ng sarili niyang pawis at pagsisisi. Nakaupo siya sa isang matigas na bangkong kahoy, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod, habang ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay paminsan-minsang pinuputol ng tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis sa pasilyo at ang mahinang pag-ikot ng isang lumang electric fan na tila pagod na sa pagbuga ng mainit na hangin. Sa bawat minutong lumilipas ang isipan ni Adrian ay bumabalik sa kanyang mga magulang. Nakikita niya ang mukha ni Nanay Lourdes, ang mga luhang dumadaloy sa kulubot nitong pisngi habang hinihila siya palayo ng mga otoridad. Tycoon bulong ni Adrian sa kanyang sarili, ang tinig ay puno ng pait. Isang tanyag na negosyante na kayang magpatayo ng mga tore sa Maynila, pero heto ako ngayon, hindi man lang maprotektahan ang sarili kong dampa, at ang dalawang matandang, wala namang ibang ginawa, kundi mahalin ako. Bumukas ang bakal na pinto ng pasilyo, ang tunog ng pag-atungal ng bisagra nito ay tila isang hiyaw ng babala. Lumitaw si Celeste. Wala na ang ayos ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay mapula at sembe dahil sa pag-iyak, ngunit may isang uri ng katatagan sa kanyang mukha na ngayon lamang nakita ni Adrian. Lumapit siya sa rehas at hinawakan ang mga kamay ng kanyang asawa. Adrian, kinausap ko na si Attorney Mendoza. Gagawin niya ang lahat para makalabas ka bukas ng umaga, mabilis na sabi ni Celeste. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Paano sina nanay at tatay, ligtas ba sila? Tanong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa takot. Yumuko si Celeste at doon naramdaman ni Adrian ang isang panibagong bugso ng kaba. Adrian, pumunta si Ramon sa dampa kaninang madaling araw. Sinabi niya kay Tatay Tomas na kung hindi sila magsisimulang mag-impake ngayon, ipapademolis niya ang bahay kasama ang lahat ng alaala niyo sa loob. Sinasamantala niya ang pagkakakulong mo para tapusin ang lahat. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa mga kamay ni Celeste. Anong ginawa ni tatay? Dahil at tatnampu at yung tamata. Nakiusap siya, Adrian. Nakita ko ang iyong ama, ang lalaking hindi kailanman yumuko sa kahit kanino na lumuhod sa harap ni Ramon. Para lang bigyan sila ng kahit ilang oras pagkwento ni Celeste habang ang mga luha ay muling nagsisimulang pumatak. Pero pinagtawanan lang siya ni Ramon. Sabi niya ang basura ay hindi binibigyan ng oras, ito ay itinatapon na. Dumaan sa isip ni Adrian ang alaala noong bata pa siya, nang masugatan siya sa bukid, at binuhat siya ni Tatay Tomas sa kanyang mga balikat pauwi. Habang sinasabi nitong, "Huwag kang matakot anak, hanggat narito ako, walang makakasakit sa iyo." Ngayon ang lalaking iyon, ang kanyang bayani, ay kailangang lumuhod para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Celeste, makinig ka sa akin. Mariing sabi ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa ng kanyang asawa. Pumunta ka sa munisipyo. Hanapin mo si Secretary Santos. Sabihin mo sa kanya ang pangalang Villanueva at ang Project Aurora. Siya lang ang taong may utang na loob sa akin na hindi kayang bayaran ni Ramon. Sabihin mo sa kanya oras na para magbayad siya. Tumango si Celeste at mabilis na tumalikod ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang mabilis na tibok ng puso na naghahabol sa oras. Naiwan muli si Adrian sa loob ng selda, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa labas ang langit ay nagsisimula ng magkulay asul hudyat ng pagsapit ng umaga. Ngunit para kay Adrian, ang liwanag na ito ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi isang banta ng pagkawasak. Mula sa malayo, narinig niya ang isang tunog na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao, ang malalim at mabigat na dagundong ng makina ng isang bulldozer na unti-unting lumalapit sa direksyon ng kanilang dampa. Wala siyang magawa. Nakapiit siya sa likod ng mga rehas
habang ang huling sandigan ng kanyang pagkatao ay nakatakdang durugin ng kasamaan. Isang dasal ang pilit niyang binubuo, ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang isipan ay ang imahe ng kanyang mga magulang na nakatayo sa harap ng dambuhalang makinarya, handang mamatay kasama ng kanilang mga alaala. Huwag po, Don Ramon, maawa po kayo sa amin. Kahit ilang oras lang, hayaan niyo lang kaming makahanap ng malilipatan. Ang boses ni Tatay Tomas ay halos malunod sa malalim at nakakangilong dagundong ng dambuhalang makina ng bulldozer, na ngayon ay nakatigil sa tapat mismo ng kanilang bakod. Ang usok mula sa tambutso ng makinarya ay tila isang itim na ulap na lumalason sa sariwang hangin ng madaling araw. Nakatayo ang matanda sa gitna ng daan, ang kanyang mga kamay ay nakadipa pilit na humaharang sa bakal na higante na handang lumamon sa kanilang tahanan. Si Ramon Alcantara ay nakaupo sa loob ng kanyang kotse, nakababa ang salamin habang humihitit ng sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, habang tinitignan ang matandang lalaking tila isang langgam sa harap ng kanyang kapangyarihan. Tomas, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ang lupaing ito ay hindi para sa mga pulubi. Tapos na ang oras nyo. Driver, ituloy ang pag-usad. Sa gitna ng tensyon, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa pamilya Villanueva, ang bawat patak ng tubig ay malakas na tumatama sa tuyong lupa, mabilis na ginagawa itong malambot na putik. Ngunit hindi natinag si Tatay Tomas. Sa halip na tumakbo sa silong, dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng putikan sa tapat mismo ng matalas na talim ng bulldozer. Dito na ako mamamatay, Ramon. Kung gigibain mo ang bahay na ito, kailangang dumaan muna ang makinang iyan sa ibabaw ng katawan ko. Ang sigaw ng matanda, ang kanyang puting buhok ay basang-basa at dumidikit sa kanyang muka. Mula sa pintuan ng dampa, lumabas si Nanay Lourdes pasuray-suray at pilit na inaabot ang kanyang asawa. Tomas, bumalik ka rito, mapapatay ka nila. Ngunit bago pa man siya makalapit ay hinarang na siya ng mga tauhan ni Ramon. Pilit siyang pinipigilan habang ang matanda ay umiiyak at sumisigaw sa kawalan ng katarungan. Naganap ng itinaas ni Tatay Tomas ang kanyang nanginginig na mga kamay patungo sa langit. Panginoon, kung ang sakripisyo ko ay ang tanging paraan para maligtas ang aking anak at ang aming tahanan, tanggapin niyo na po ako. Tumawa ng nakakaloko si Ramon at nagbigay ng hudyat sa operator ng bulldozer. Ang tunog ng paglipat ng gear ng makina ay tila isang huling hudyat ng kamatayan. Unti-unting umusad ang dambuhalang bakal, ang lupa sa ilalim ng tuhod ni Tatay Tomas ay nagsimulang gumuho at tumalsik dahil sa bigat ng makinarya. Ilang metro na lamang ang layo nito sa matanda. Ngunit sa gitna ng ingay ng ulan at makina, isang pamilyar na tunog ng mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan ang narinig mula sa kalsada. Isang puting SUV ang humaharurot palapit, nagsasabog ng putik sa paligid bago ito marahas na huminto sa pagitan ng bulldozer at ni Tatay Tomas. Bumukas ang pinto at lumabas si Adrian, kasunod si Attorney Mendoza at isang lalaking nakauniporme ng mataas na opisyal ng munisipyo. Ang hitsura ni Adrian ay malayong-malayo sa tanyag na tycoon. Siya ay basang-basa, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hinaluan ng matinding takot para sa kanyang ama. Huwag tay, tapos na ang pananakot niya, sigaw ni Adrian habang mabilis na dinaluhan ang kanyang ama sa putikan. Binuhat niya ang matanda, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling damit. Humarap si Adrian kay Ramon na ngayon ay gulat na napababa sa kanyang sasakyan. Inilabas ni Attorney Mendoza ang isang dokumento na balot sa plastic upang hindi mabasa ng ulan. Ramon Alcantara, hawak namin ang isang temporary restraining order mula sa Regional Trial Court. Ang boses ng abogado ay malakas at malinaw, tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng makina. At kasama namin si Secretary Santos. Ang lahat ng dokumentong ipinakita mo sa munisipyo ay napatunayang may bahid ng pandaraya at falsification of public documents. Ang writ of possession mo ay wala ng bisa. Namilog ang mga mata ni Ramon, ang sigarilyo sa kanyang labi ay nalaglag sa putikan. Hindi maaari bayad ang lahat ng tao sa munisipyo. Hindi lahat, Ramon, mariing sabi ni Adrian habang mahigpit na nakayakap sa kanyang ama. Dahil ang katotohanang ibinaon nyo sa ilalim ng matandang puno ay muling nabuhay. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong kayo naman ang mawawalan ng matutuluyan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito,
Biglang nanghina ang kapit ni Tatay Tomas sa braso ni Adrian. Ang matanda ay dahan-dahang napasandal sa dibdib ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Taytay, magsalita kayo. Ang hiyaw ni Adrian ay puno ng panibagong takot. Ang matinding stress at ang pagkababad sa ulan ay tila kinuha na ang huling lakas ng matanda. Habang si Ramon ay pilit na nakikipagtalo sa mga otoridad sa likuran, si Adrian ay naiwang nakaluhod sa putikan yakap ang kanyang walang malay na ama. Isang tagumpay na tila may napakamahal na kapalit. Hindi pa tapos ang laban na ito, Adrian. Akala mo ba ay sapat na ang isang pirasong papel para itumba ako? Ang sigaw ni Ramon ay puno ng desperasyon, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit si Adrian ay hindi na lumingon. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa kanyang ama na ngayon ay binuhat niya patungo sa loob ng dampa. Ang bigat ni Tatay Tomas ay tila bigat ng lahat ng pagkakamali ni Adrian sa loob ng 12 taon, isang pasan na hinding-hindi niya bibitawan. Sa loob ng dampa, inilapag ni Adrian ang kanyang ama sa higaan. Si Nanay Lourdes ay mabilis na lumapit, pilit na pinupunasan ang putik sa mukha ng asawa habang ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Tomas, nagising Tomas, narito na ang anak natin. Pabulong na pagsamo ng matanda ang kanyang boses ay tila isang malungkot na dalangin na humahalo sa tunog ng ulan sa bubungan. Nay, tumabi po muna kayo, sabi ni Adrian. Ang kanyang tinig ay seryoso at puno ng awtoridad. Kailangang uminit ang katawan ni tatay. Humarap si Adrian kay Secretary Santos at kay Attorney Mendoza na pumasok din sa loob ng dampa. Ang silid na dati ay puno ng takot ngayon ay naging sentro ng isang legal na digmaan. Inilabas ni Adrian ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang opisina sa Maynila. Execute the buyout, mariing utos ni Adrian sa kabilang linya. I want the Alcantara Holdings debt papers on my desk by tomorrow morning. Every single centavo they owe to the bank, I want to own it. Napatigil si Ramon sa pintuan, ng kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang marinig ang sinabi ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Anong buyout? Dahan-dahang tumayo si Adrian at humarap sa kanya. Ang liwanag ng isang lampara sa loob ng dampa ay nagbigay ng matalim na anino sa kanyang mukha. Ramon, nalaman ko ang lahat. Ang bawat lupang ninakaw mo, ang bawat pirma na pineke mo. Ginamit mo ang lahat ng iyon para makakuha ng loan sa bangko dahil nalulubog na ang kumpanya mo. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro? Lumapit si Adrian nang isang hakbang, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng kanyang kalaban. I just bought your debt, Ramon. As of this moment, I am your biggest creditor. Ang mansyon mo, ang mga sasakyan mo, at ang lupang kinatatayuan mo ngayon, sa akin na nakasanla ang lahat ng iyon. Isang maling galaw mo pa, at sisiguraduhin kong sa kalsada kayo matutulog ni Corazon bukas. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ramon, ang linta na matagal nang sumisipsip sa dugo ng nayon, ay tila isang lobong na wala ng mga ngipin. Napasandal siya sa hamba ng pinto, ang kanyang paghinga ay naging mabigat at puno ng takot. Sa gitna ng komprontasyong ito, muling dinalaw ni Adrian ang kanyang ama. Naganap ng dahan-dahang imulat ni Tatay Tomas ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang anak na nakatayo ng matuwid, hindi bilang isang tycoon mula sa malayo, kundi bilang isang anak na handang itaya ang lahat para sa kanyang pamilya. Adrian, ang lupa, mahinang sabi ni Tatay Tomas. Atin na ang lupa, tay. Atin na ang lahat, sagot ni Adrian habang hinahawakan ang magaspang na kamay ng ama. Hinding-hindi na nila kayo masasaktan muli. Ngunit sa labas, ang tunog ng sirena ng pulis ay unti-unting lumalapit. Hindi para kay Adrian kundi para kay Ramon. Ang ebidensyang nakuha mula sa matandang puno ng Nara ay naisumite na sa mga otoridad. Ang katarungan na matagal nang nakabaon ay tuluyan ng humulagpos. Habang hinihila ng mga pulis si Ramon palabas ng bakuran, lumingon si Adrian sa kanyang ina at asawa. Si Celeste ay nakangiting nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nananatili sa puso ni Adrian. Sapat ba ang muling pagbawi sa lupa para hilumin ang 12 taong pangungulila? At sa pagkawala ng kaaway, paano nila muling bubuin ang isang pamilyang winasak ng puot at pagkagahaman?
Ang gabi ay natapos na ngunit ang tunay na paglalakbay, patungo sa kapatawaran, ay nagsisimula pa lamang. Anong ibig ninyong sabihin na kailangan naming lumabas? Akin ang bahay na ito. Kami ang pamilya Alcantara. Ang tili ni Corazon ay pumalahaw sa buong kalsada, isang tunog na puno ng pagkabigla at hindi matanggap na katotohanan. Sa labas ng malaki at marangyang gate ng kanilang mansyon, nakatayo ang ilang mga lalaking nakauniporme. Hawak ang mga legal na dokumentong nagpapatunay na ang bawat pakosemento at bintana ng kanilang bahay ay hindi na sa kanila. Ang mga tsismosa sa nayon na dati ay yumuyuko sa takot at sa pera ni Corazon ngayon ay nakatayo sa paligid. Bumubulong at ang iba ay lihim pang ngumingiti sa nakikitang pagbagsak ng reyna ng nayon. Dahan-dahang huminto ang puting SUV ni Adrian sa harap ng mansyon. Pagbaba niya sinalubong siya ng mainit na simoy ng hangin na may dala ng amoy ng basang lupa matapos ang ulan. Ang bawat hakbang ni Adrian sa semento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na panahon. Adrian, sabihin mo sa kanila nagkakamali sila. Pagsamo ni Corazon nang makita siya. Tumakbo ang babae palapit ang kanyang mga mamahaling alahas. Ay tumutunog sa bawat galaw, ngunit ang kanyang mukha ay kasing putla na ng abo. Kaibigan tayo, di ba ang asawa ko at ang tatay mo? Magkabata sila. Huwag niyo kaming itapon sa kalsada. Tumingin si Adrian kay Corazon, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng galit kundi isang malalim na pagkapuot na hinaluan ng awa. Kaibigan Corazon, ang kaibigan ay hindi nagnanakaw ng huling sentimo ng matatanda. Ang kaibigan ay hindi nanunulak ng isang ina sa putikan para lang ipamukha na siya ang makapangyarihan. Ngayon mararanasan mo ang bawat salitang ipinukol mo sa nanay ko. Patawad, Adrian. Patawad, yang sigaw ni Corazon habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Adrian, eksakto sa paraang ginawa ni Tatay Tomas sa harap ng bulldozer. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong marunong magsisi, hindi sa mga taong natatakot lang mawalan ng pera. Malamig na sagot ni Adrian bago siya tumalikod. Iniwan niya ang mansyon at bumalik sa kanilang maliit na dampa. Doon nadatnan niya si Tatay Tomas at Nanay Lourdes na nakaupo sa harap ng pintuan, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang katahimikan ng paligid ay pinuputol lamang ng tunog ng pagaspas ng mga pakpak ng mga ibon at ang mahinang kaluskos ng mga dahon ng niyog. Tainay, handa na po ang lahat para sa pagpapatayo ng bago nating bahay, sabi ni Adrian habang tumatabi sa kanila. Umiling si Tatay Tomas, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lumang viga ng kanilang dampa. Anak, hindi namin kailangan ng mansyon. Ang gusto lang namin ay ang lugar na ito kung saan nararamdaman namin ang bawat taon na naghintay kami sa iyo. Naganap ng hawakan ni Adrian ang kamay ng kanyang ama at ina. Tay, hindi ko gigibain ang lahat. Pananatilihin ko ang bahaging ito ng dampa. Dito natin itatayo ang bagong bahay sa paligid nito. Ang lumang dingding na ito ang magiging sentro ng ating tahanan. Bilang paalala na sa gitna ng lahat ng yaman ko sa Maynila, ang tunay kong pundasyon ay ang inyong pagmamahal at sakripisyo. Napangiti si Nanay Lourdes, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot o lungkot. Sa labas nagsimula nang dumating ang mga truck na may dalang mga materyales, ngunit ang tunog ng kanilang mga makina ay hindi na nagdadala ng banta kundi ng pag-asa. Nakatayo si Celeste sa likuran nila, pinapanood ang pamilyang unti-unti nang naghihilom. Ang bawat lamat sa kanilang samahan ay tila pinupunuan ng gintong katarungan at pagmamahal. Alam ni Adrian na hindi na maibabalik ang mga taong nawala. Ngunit ang bawat sandaling natitira ay sisiguraduhin niyang puno ng karangalan para sa kanyang mga magulang. Ang gabi ng kawalang katarungan ay tuluyan nang natapos. Habang ang mga Alcantara ay nahaharap sa kanilang karma, ang pamilya Villanueva ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong bukas, isang tahanan na hindi lamang gawa sa semento at bakal, kundi sa katotohanang walang yaman ang makakatalo sa pusong marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang dapit hapon sa Batangas ay hindi kailanman naging ganito karingal. Ang langit ay tila isang canvas na pinintahan ng kulay lila kahel at ginto, habang ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang amoy ng bagong aning palay at ang bango ng mga bulaklak sa hardin ni Nanay Lourdes. Sa gitna ng malawak na lupain ng mga Villanueva,
Nakatayo ang isang tahanan na hindi katulad ng anumang mansyon sa Maynila. Ito ay modernong bahay, ngunit sa pinakasentro nito, ang mga haligi at dingding ng lumang dampa ay nananatiling nakatayo balot ng makapal na salamin upang magsilbing buhay na alaala ng kanilang pinagdaanan. Nakatayo si Adrian sa beranda, pinapanood ang kanyang anak na si Gabriel na masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang asong kanina pa kumakawag ang buntot. Sa isang tabi, nakaupo sa isang tumba-tumba si Tatay Tomas, suot ang isang malinis na polo shirt habang nakangiting pinapanood ang kanyang apo. Wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Napalitan na ito ng kapayapaang dulot ng kasiguraduhan na ang kanilang pamilya ay hindi na muling mauuga ng anumang bagyo. Adrian, halina kayo, nakahanda na ang hapunan? Ang tawag ni Celeste mula sa loob. Pagpasok ni Adrian, nakita niya ang hapagkainan na puno ng mga simpleng pagkain, sinigang, na may talbos ng kamote tuyo at mainit na kanin. Sa gitna ng mesa, hindi bulaklak ang nakalagay, kundi ang kalawanging lata ng biskwit. Ngunit ngayon, hindi na ito puno ng pera. Puno na ito ng mga bagong litrato ng kanilang pamilya, mga guhit ni Gabriel, at ang susi ng kanilang bagong buhay. Nay, mukhang masarap ang luto nyo ngayon, ah, biro ni Adrian, habang humahalik sa pisngi ng kanyang ina. Lagi namang masarap ang luto ni Nanay Adrian. Ngayon mo lang ulit nalasahan dahil ngayon ka lang talaga bumalik. Nakangiting sagot ni Nanay Lourdes, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan na walang anumang halaga ng pera ang makakabili. Sa gitna ng kanilang pagkukwentuhan, dumaan sa isip ni Adrian ang balita tungkol kay Ramon Alcantara. Nabalitaan niyang nasa loob pa rin ito ng kulungan habang si Corazon ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na paupahan sa bayan, naglalako ng mga kakanin para lang mabuhay. Wala nang galit sa puso ni Adrian. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, at ng tadhana, at ang natitira sa kanyang dibdib ay ang malalim na pasasalamat. Napagtanto ni Adrian na ang tunay na kapatawaran ay hindi lamang para sa mga taong nagkasala sa kanila, kundi para rin sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 12 taon ng pagiging bulag sa tunay na yaman. Ang bawat sentimong itinabi ng kanyang mga magulang ay hindi lamang pera para sa hinaharap, kundi isang testamento ng pag-ibig na handang magtiis ng gutom at dilim para lamang sa kaligtasan ng minamahal. Tay, Nay, salamat sa hindi pagsuko sa akin, mahinang sabi ni Adrian sa gitna ng kanilang pagkain. Hinawakan ni Tatay Tomas ang kamay ni Adrian. Ang kanyang balat ay magaspang pa rin, ngunit ang hawak niya ay puno ng init. Anak, ang magulang ay parang ugat ng puno ng nara. Kahit anong bagyo ang dumating, kahit gaano pa katagal ang tagtuyot, mananatili kaming nakabaon sa lupa para lang masiguradong may matatayuan ka. Ang huling sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit ang loob ng tahanan ng mga Villanueva ay maliwanag na maliwanag. Hindi dahil sa mga mamahaling chandelier, kundi dahil sa liwanag ng mga pusong muling nagtagpo at naghilom. Natutunan ni Adrian na ang pinakamalaking tagumpay ng isang tao ay hindi ang rurok na kanyang narating, kundi ang lakas ng loob na lumingon at bumalik sa mga taong nagtulak sa kanya paitaas. Ang yaman ay nauubos, ang mga gusali ay guguho, ngunit ang pag-ibig ng isang pamilya ay isang kayamanang hindi kailanman magagalaw ng panahon. Ang bawat tawa ni Gabriel, ang bawat haplos ni Nanay Lourdes, at ang bawat kwento ni Tatay Tomas ay ang tunay na interes ng 12 taong paghihintay. Sa dulo ng lahat, natagpuan ni Adrian ang kanyang hinahanap, isang tahanan kung saan ang bawat sulok ay may amoy ng kapayapaan at bawat pintig ng puso ay may himig ng pasasalamat.